learning. Bakit po natin pinag-uusapan ito mga kapatid? Sapagkat ang Panginoon natin ay He is the God of excellence. At ito po yung standard ng Lord sa atin. We must reflect who our God is. As the church, we must manifest God's excellence to the world. Itong mga pinag-uusapan po natin, nakikita naman natin to sa mga nagtatrabaho sa mundo in the corporate world, di ba? Pero higit pa, dapat itong makita sa simbahan sapagkat ang Diyos natin, nung gumawa siya, excellent talaga ang gawa ng ating Panginoon. Ayan, thank you Lord, Sis Novi. Pagpapatuloy natin mga kapatid, nasa letter M na tayo. So as we continue, paano mga ba tayo magiging excellent in the area of motivation? Tawagin natin si Jess. Motivation, si Sister Regine, persevering. Sister Regine, persevering. Paano ba tayo mag-excel dyan? Tita Ami, pride. Ayan. Meron pong positive meaning yung pride in the ministry. Hindi yung pagiging mayabang. Tita Nida, how can we excel in the area of productivity or productiveness? Thank you, Lord. Si Sister Mira ay punctual. Mami Ading, resourcefulness. Brother Huge, responsibility. Sister Maricel, self-controlled. Sister Michelle, skillfulness. Sister Cheng, steadfastness. Sister Grace, thrifty. Ayan. And then, Brother JB, thoughtfulness. In Jesus' name. Thank you, Lord. Sige nga, kapatid. Share to us. Motivation. How can we excel? Hello, good evening po. Good evening, Jess. Ayan, sa akin sa motivation, yung una kong naaalala dito personally sa worship team, yung lagi naming sinasabing Bible verse, yung Colossians 3:23. Whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for human master. So ayun, kumbaga, ito yung motivation, maging motivation ng bawat isa sa atin. Sa bawat gagawin natin, kung anumang area yan, kung saan man ministry, lagi nating gawin ng hindi para sa tao, kundi para kay Lord. And syempre, kailangan kumbaga, mag-serve tayo with the right heart. Ayun, yun yung sa akin magmo-motivate. Kumbaga, gawin natin yun lagi, kahit saan man yung area, kumbaga sa pagkanta, sa pagsayaw, sa pagluto. Ang motivation natin is si Lord. Kay Lord tayo tumingin. Ayun siya yung motivation natin. Amen. Pag si Lord kasi yung motivation kahit hindi ka i-upload ng mga tao, di ba? Kahit Yes hindi po. ka i-appreciate, yeah, we're thankful. Kahit hindi ka i-comment, minsan nga hindi napapansin yung ginagawa mo. Pero ang motivation mo is to serve the Lord eh. Naalala ko, there will be time in our life na talagang walang magmo-motivate sa atin. Kaya napakahalaga po yung devotion natin araw-araw. Na si Lord mismo ang nagmo-motivate sa atin yung kanyang salita. In 1 Samuel 30, naalala niyo si David? Mag-isa na lang siya. Gusto siyang pagbabatuhin ng kanyang mga tauhan kasi na kidnap yung kanilang mga asawa, nakuha yung kanilang mga ari-arian sa Ziklag. Pero anong ginawa ni David? He learned to encourage himself. Anong ginawa niya? Nag-pray siya, humingi siya ng guidance kay Lord. Prayer, yan isa sa mga motivation natin. Sa ministry, para maiwasan ang burnout, mawalan ka na ng apoy, nawala na yung gana mo sa paglilingkod, is kasi labas lang tayo ng labas, bigay lang tayo ng bigay, hindi tayo kumakain ng salita ng Diyos. Si Elijah nga po, major prophet yan. Anong sabi niya? Lord, gusto ko nang mamatay. Isipin mo yun. Nagpapabagsa ka ng apoy galing sa langit. Tumatawag ka ng apoy galing sa langit. Tinutupok yung mga tauhan, tinupok yung alay mo. Tinalo mo yung maraming propeta ni Baal. Pero alam mo, dumating ang panahon na burnout siya eh. Ano ginawa ng Lord? Pinakain siya eh. 2 beses. Hindi lang physical food ang kailangan natin, mga kapatid. Hindi lamang physical rest, importante yun. Pero napakahalaga natutunan ko sa gawain ng Panginoon, no? There will be a time in our life na walang magmamotivate sa atin, kundi yung ating personal relationship sa Lord. May mga nakausap ako, dati silang naglilingkod, ganyan, ganito, sobrang active nila.
pero nag-focus sila masyado sa ministry. Nawala na sila ng intimacy sa Lord. Hindi na nagjo-journal, hindi na nagpe-pray, puro na lang gawain. Kaya napakahalaga po yun. Doon natin kinukuha yung lakas natin. Sabi nga ni Jesus, Matthew 4, di ba? We do not live by bread alone, but with every word that comes out from the mouth of God. Kaya napakahalaga ng personal devotion. Ang mga tao naglilingkod sa Diyos para makaiwas sa burnout, personal devotion, prayer. Pangalawa, word of God. Pangatlo, fellowship. Pag isolated tayo, hindi natin i-incorporate yung ating sarili sa iba, hindi tayo nakikihalubilo, hindi tayo nagjo-join ng mga meeting, mauubos talaga tayo. Sumama tayo doon sa mga nag-aalab, sa mga nagbabaga. At sigurado yung ating puso na nawala ng apoy, mag-aapoy uli. Salamat, Jess. Pangalawa, persevering. Sige, paano ba yan? Perseverance or pagpapakatatag po, no? Pagpapatuloy. Parang connected din siya dun sa motivation, Pastor, yung naisip ko naman dito na verse is Colossians 3:23. Whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for men. So, kasi kapag sa tao tayo nakatingin, kapag sa tao tayo naglilingkod at piniplease natin sila, talagang mapapagod tayo eh. Pero dapat kung ano yung ginagawa mo para mag-excel ka, kailangan it's to glorify our God, hindi para sa tao. So kung kumbaga, ayun, yung pagiging consistent sa ginagawa din, hindi mo din to magagawa kapag dahil lang sinabi ng isang tao, dahil lang sinabi sa'yo, dahil lang inobliga ka na gawin to, but you do it because you want to glorify the Lord. Yun po. Amen. Yung po kasi, mga kapatid, yung perseverance, yung gagawin mo pa rin siya kahit may mga kahirapan na kakakibat. Walang delay. Gagawin at gagawin mo hanggang matapos mo yun. No? Pagiging matyaga po yun, mga kapatid. Kaya napakahalaga po na kahit na meron tayong mga hinaharap na mga pagsubok, problema, isa sa mga gusto ng ating Panginoon na mag-excel sa atin, yung perseverance natin. Determined ba? Hindi sumusuko. Tuloy-tuloy. Ayan, yung sinabi kanina, consistency. Constancy. Pride. Ayan, thank you, Lord. How can we excel in our pride in what we do for the Lord? Sige po. Sino po yan? Yan, thank you, Lord. Good po. Ayan, sa pride. Kumbaga, dalawang dalawang klase. Isang pride, yung pagmamataas, pinagmamalaki natin yung sarili natin ayon sa ating kakayanan. At yung pangalawa naman po ay yung positibong kahulugan. Yung isa pala ay negatibong kahulugan. Yung positibong kahulugan, kumbaga healthy pride tayo. Kumbaga pinagmamalaki natin yung kung ano yung gawang mabuti ng Diyos sa buhay natin. Pinagmamalaki natin yung tagumpay ng isang komunidad. Lalo na ngayon na natupad na yung pangarap natin na magkaroon ng sariling church building na kailangan talaga natin ibigay o ipagmalaki at ipagpasalamat sa ating Panginoon. Yun yung positibong kahulugan ng pagiging pride. Baga, sa para sa ating Panginoon, hindi yung pride na para sa sarili natin. Oh, glory to me. Na parang, ayun lang na pinagmamalaki na dahil sa aking kapagsisikap, dahil sa aking kakayanan, nagtagumpay ako. Mali yun. Kumbaga, yun yung talagang sinasabing pride na hindi naaayon sa kalooban ng Panginoon. Thank you, Lord po. Salamat, tita. Tama po, no? Exactly. Kung meron tayong ipagmamalaki, Jeremiah 9:24, dapat niyang ipagmalaki. Nakilala niya ako at nauunawaan niya ako, ang Panginoong mapagmahal na gumagawa ng tama at matuwid sa mundo. Dahil yun ang kinalulugdan ko. Sabi ng Lord, kung meron tayong ipagmamalaki, pagmalaki natin yung mga gawa niya. Ipagmalaki natin yung katotohanan. Kapag kayo po ay tinanong, di ba, anong trabaho mo? Church worker ako. I work in the kingdom of God. Di ba? Hindi natin ikinahihiya yun. Bagkus,
alam natin ang pagkatawag sa atin ng Lord is the highest calling. Ano pa? Yes, sometimes it is the hardest calling, but it's also the happiest calling. Puro H. But it's the highest calling. The hardest, the happiest. Kaya alam nyo, isa pong karangalan, makapaglingkod tayo sa hari ng mga hari. Kaya hindi tayo nahihiya, no? Bukod sa pagtatrabaho mo, anong ginagawa mo? Diba? Naglilingkod ako sa Diyos. Dapat tayo, we take pride in that, on what God has done in our life. Productivity, productive, pagiging productive. Paano ba tayo yan? Mag-excel dyan. Good evening po. Thank you, tita. Ayan, para tayo maging productive, matuto tayong i-practice yung mga natutunan natin, lalo na sa salita ng ating Panginoon. Dahil sa pag-aaral ng kanyang salita, hindi naman tayo magiging mabunga kung hindi tayo mag-aaral, kung hindi natin papag-aralan ng kanyang mga salita. Maging mabunga tayo, hindi maging mabunga tayo sa ating pananampalataya kung nag-aaral tayo ng kanyang salita, nag-join tayo sa mga prayer meetings kagaya nito, gumagawa tayo ng journal para ba tayong mag-level up sa ating pananampalataya, magiging mabunga tayo sa ating pananampalataya. Dapat yung mga napag-aaralan natin, kailangan natin na i-practice din natin para yung lagi tayong mag-aral ng salita ng ating Panginoon para tayo maging mabunga sa pananampalataya. Thank you, Lord. Naalala niyo po yung John 15:5? Kapag connected tayo sa puno ng ubas, tayo yung mga sangay. Di ba? Ano mangyayari po, Tita Nida? Kapag tayo connected sa ating Panginoon, di ba kung hindi tayo connected, hindi tayo makakakuha ng mga nutrients sa mga pinagkukunan natin pinagkukunan ng nutrients kung hindi tayo nakaugtong sa puno ng ubas, sa puno, di ba? Kasi kung hindi tayo nakaugnay sa puno, wala tayo, parat na tayong useless na tayo. Pwede na, di ba, pa yung tuyo na tayo. Pwede na tayo kasi yung sanga pwede nang igatong. Kaya kailangan tayo na laging nakaugtong sa puno na pinagkukunan natin ng nutrients ng ating Panginoon. Amen. So yung ating pong connection, abiding in the Lord Jesus Christ, diyan tayo magiging productive. Hindi sinasabing maging busy tayo. Maraming tao busy pero hindi productive in the kingdom of God. So paano tayo magiging productive? Unang-una, syempre, we must identify kung ano po ba yung ating calling, ano ba yung mahalaga, ano yung purpose ng Lord. At kapag nalaman mo na yung mga mahalaga sa ating Panginoon, syempre, may eliminate mo na yung mga distraction, hindi mo na masyadong bibigyan ng focus yung hindi masyadong mahalaga, at makapaghanda ka sa kung ano yung mga bagay na mas mahalaga pa. When we are connected to the Lord, when we abide in Him, we will bear much fruit. Doon makikita yung productivity, mga kapatid, no? Thank you, Lord, Tita Nida. Pangalawang sunod po, punctual. Ayan. Punctual ba tayo? Ayan, good evening po. Mm-mm. Sa punctual naman po, ang ano naman ko po dito, kumbaga, kasi di ba po tayo, pag punctual, lagi po nating iniisip is time. Kailangan lagi tayong maaga, ayan po. Pero ang punctual po, ang Tagalog natin, yung pagiging maaga. Kumbaga, hindi lang siya basta pagdating sa oras, kundi kailangan pagiging ready at prepared. At the same time, committed po tayo sa responsibility po na binigay sa atin ng Lord. Sabi nga po, di ba sa 1 Corinthians 14:40, let all things be done decently and in order. So kailangan po bilang isang mananampalataya, kailangan lahat po tayo is may respeto po tayo sa oras ng bawat isa. Kapag on time po tayo sa mga gawain po natin, kung ang nangyayari po, pinapakita po natin na we are valuing yung time po ng bawat isa. At the same time, yung responsibility din po natin kay Lord. Kumbaga, hindi lang po tayo sa tao nagsuserve,
But most especially po, yung service po natin is para po kay Lord. Kahit po maliit yan or malaki, at ginagawa po natin yon, importante po yun kay Lord. At syempre, katulad po sa mga events po natin, kung may makikita man po tayo parang magiging problem, kumaga nagiging maagap po tayo na masolusyonan po agad yung mga po pwede pong mangyari. So, yun po, kailangan po talaga bilang isang mananampalataya, kailangan po sa lahat ng oras, kahit na ano man po yung mga pinapagawa sa atin, kailangan, yun, maging maagap tayo. At the same time, mm, maging ano po tayo, committed and ready po tayo sa Handa. lahat po. Yan. Yes po. Thank you, Lord po. Pwede kasing Thank you, sis. Pwede kasing maaga tayo, pero hindi naman tayo prepared. Doon pa lang tayo magsisimula. Maraming kulang doon sa ating task. Hindi natin pinaghandaan yung ating ministry role. I-ano ko lang, no? I-side comment ko lang yung pagiging late. Parang narinig ko yata kay Kuya Kim. Ano yan parang namana natin sa mga Espanyol. Ang sinasabi niya doon parang kasi yung mga Espanyol, sinasabi lang ang thinking nila na dapat ang mga mas importanteng tao dapat huling dumarating para nandun na ang lahat. Para sa yung center, yung focus ng atensyon ng mga tao. At nakuha naman natin, ginawa nating Filipino time. Hindi magandang kultura yun mga kapatid. Kasi kapag tayo nalilate sa gawain, even online, no mga kapatid, huwag nating i-disregard yung ating mga online meetings. Ibig sabihin, pag tayo ay hindi nagre-respeto, dumarating sa oras, naghihintay yung iba, nasasayang yung oras nila. Pag tayo mismo ang pahuli-huli, ibig sabihin, hindi man natin sinasabi, ang pinapahulugan nito na hindi masyadong importante yung oras mo, oras ng ibang tao. At ikaw lang yung oras mo. You're being selfish. At syempre dito, masisira yung trust. Lalabas na hindi ka reliable, hindi ka dependable. Hindi natin alam kung anong oras ka darating. Kasi yung pagiging reliable o being on time, punctual, it builds trust. Pero pag may pinagawa sa atin at di natin nagawa, hindi pa tayo dumating ng oras at hindi pa tayo handa, hindi tayo pagkakatiwalaan. Kaya tama rin yung sinasabi, no? Yung pagiging maaga, prepared. Alam na agad natin, pinaghahandaan natin, mga kapatid. Alam nyo, kapag hindi tayo dumarating sa oras, ibig sabihin hindi natin nire-respeto yung role natin dun sa gawain. Hindi tayo responsible dun sa role, hindi tayo fully committed. Wala tayong hindi tayo seryoso sa pagtawag ng Diyos sa atin. Kumbaga yung commitment hindi ganun katindi. No? Kaya dalangin ko magkaroon din ng pagbabago sa atin. Sa ating lahat, no? Makita sa atin yung pagiging punctual. Amen? Nandiyan po ba kayo? Nakikinig tayo? Thank you, Lord. Sige, sunod po. Amen. Sige, tuloy kapatid. Sino na? Resourcefulness. Ito, maganda to. Resourcefulness, yung pagiging mapamaraan. Yan. Mapamaraan sa mga mabilis maghanap ng ng paraan para malutas yung mga dapat gawin, mga problema, malampasan yung hamon. Amen. Kasi kailangan din yan medyo matalino ka, witty, creative, ganun, para makaisip ka ng mga pamaraan na nararapat o angkop doon sa kinakailangang gamitan. O yung kailangan din dito, yung epektibo rin na magiging maganda ang kalalabasan ng sinasabing initiative para malutas yung mga bagay na dapat gawin. So hindi lang sa paglutas ng problema, maging sa mga bagay na kinakailangan upang makita yung talino rin. Kailangan matalino tayo minsan sa pag-iisip ng mga bagay na to Yung mga opportunities na minsan hindi natin nakikita sa iba, tapos meron tayo, na i-adapt agad natin yun doon. So nandito rin yung na-overcome natin yung mga challenges, na-achieve din yung goal, sa mga yung may mga limited resources kasi na kailangan magawan din ng paraan. So kung ano lang yung available, nagagawa natin yun ng paraan. So yun yung pagiging resourceful. Thank you, Mami. Para maging resourceful po tayo, we must shift or transition into being a complainer to a problem solver. Kasi ang mga resourceful talagang nagbibigay solusyon sa problema.
Hindi siya masyado nakafocus sa kung ano yung wala. Ang nakafocus siya sa kung ano yung meron na pwedeng magamit. Tama po ba? Kaya alam nyo, part ng pagiging resourceful, pakinggan nyo po ito sa aming pag-aaral sa eskwelahan, no? Sa pastoral ministry. Totoo po, dapat alam mo ang lahat. Sabi ko talaga, Prof, ganun ba yun? Oo, bilang pastor, bilang leader, ang totoo, ang lahat ng area ng mundo, ng buhay ng tao, dapat meron kang alam. Kasi iba-iba po ang tao nakakausap natin, iba-iba yung mga papagawa sa atin. Napatunayan ko nga po yan nung pag mga permit, yung building, yung kuryente, yung sa mga tubero, tubig, ano pa? Mga pag-aayos ng music, pagganta, pagtugtog, ano pa? Yung mga trabaho ng iba, call center, anong meron doon, anong ginagawa ng mga nagshi-shipping, iba-iba talaga eh. Pero alam mo, ang magaling, ang banal na espiritu, alam niya lahat. I-equip ka niya para magawa mo yung mga bagay na hindi mo kayang gawin sa sarili mo. We have the Holy Spirit. Ang kailangan natin gawin, we need to be learners. Kailangan pag-aralan natin. No? Huwag tayong papayag na hindi natin alam na tumigil na lang. Wala hindi ko alam eh. Hindi, pag-aralan natin, we find ways para we find ways para magampanan natin o makatulong tayo. And I thank the Lord, no? And even in the church, praise God, nakikita ko po yung resourcefulness natin. Puri ng Panginoon. Ang mga resourceful na tao, hindi yan passive. Hindi nakadepende yan sa sitwasyon. Siya mismo gumagawa ng magandang sitwasyon. Actively doing, proactive. Amen. Praise God. Kaya, praise the Lord, no, mga kapatid. Sunod po. Responsibility. Yan po. Responsibility is, malawak po rin kasi ito eh. Pwede na yung ano ka pa lang, siguro nag-start ka pa lang bigyan ng responsibility sa tahanan, paano ka magwalis, parang katulad kay Yuma, naalala ko nga. Pagka iniwan namin siya sa bahay, meron siya mga task na dapat gawin, linis, magwalis, ano pa ba, yung si papaliguan yung aso, may mga ganun po. So, sa church naman po, meron din tayo mga responsibilities bawat isa sa atin na minsan nakakalimutan natin. Like for example, kunyari, sa love offering tayo, hindi tayo nakapag-prepare ng kanta natin or hindi tayo nakapag-memorize ng lyrics. Isa po 'yan sa mga responsibilities na dapat nating gawin. And may mga pagkakataon din sa ministry na itong taong to, alalayan mo siya or di-disciple mo siya. Minsan nawawala rin tayo dun sa pag-take ng responsibility dun sa taong yun. Responsibilities kasi parang yung pagkakaroon din natin ng faith, yung fully surrendered sa mga ginagawa natin, may pananampalataya ba tayo na kung may pananampalataya tayo, syempre magagawa natin yung pinapagawa sa atin. At yung kailangan din mayroon tayong obedience to the Word of God, sa mga tinuturo sa atin ng ating pastor. Responsibilities din natin yung sarili natin na paano tayo mapabago with our characteristics, at sa tamang pag-uugali, tamang approach, tamang response to everything. Marami po, malawak po kasi itong responsibilities natin. Amen. Siguro, Brother Huge, madadagdag ko dyan, yung pagiging responsible is, ito yung mga tao who takes ownership of the task. Akin to, ako to. Yun yung responsible na mga tao. Kung may magandang resulta, di ba, she or he will be praised. Commendable yung kanyang gawa. Pero kung magkakamali man, ang mga taong responsible, they can also admit their shortcomings, mistakes. Minsan kasi, pag mga may kulang, hindi nagawa, hindi napaghandaan, ang mga irresponsableng tao, anong gagawin? Magtuturo. Ito, siya yun eh. Ay, hindi ko na ano yan eh. Kasi naman siya eh. Maggrupo tayo mga kapatid. Kapag may task na ibinigay sa atin, we plan ahead. Alamin po natin yung schedule natin. We prepare, sabi nga kanina, no? Paghahandaan natin, mga kapatid. And also, maganda, meron tayong accountability partner. Kaya nga, alam nyo, na-remind ako dito.
sa pagiging responsible. I am accountable for your actions and you are also accountable sa mga action mo and kung ano yung mga masabi sa iyo, mga report, responsible ako sa iyo. Bahagi ka sa ministry, no? Ganun din sa ating reaction. Alam nyo, tayo, responsible din tayo saan? Sa mga pagre-react natin, sa pag-handle ng ating emotion. Kapag tayo hindi nagpatawad, nasa atin yun. Kapag tayo naging marites, nasa atin yun. Responsible tayo sa sarili nating isip. Sabi Proverbs 4:23, be careful how you think, your life is shaped by your thoughts. Kung tayo masyadong sensitive, ang dali nating ma-offend, mapagtanim tayo ng galit, sama ng loob, hindi pa rin tayo nakakapag-forgive, hindi ako ang responsable dyan. We are responsible in our decisions, emotions. Nung Sunday, hindi ko naman hindi ko alam kung alam yung lahat. Biglang may lumapit sa akin. Siyempre, hindi naman talaga naiiwasan yan. Sabi, Pastor, naiwan yung cellphone ni ganito. Sabi ko sa kanya, ma'am, sis, brother, di ba ilang beses niya na yung ginawa? Hindi mo ba pwedeng na wag niya lang siyang bigyan ng cellphone? Kasi siyempre, cellphone yun eh. Kayo ay responsible doon. Iba yung mga naiiwan-iwan na mga gamit natin, responsable po tayo dyan. Tayo po negligence yung ating mga nagiging pwedeng maging kaso dyan, di ba? Hindi natin pwedeng isisi sa iba yan. Sabi ko nga ngayon sa Andrea, mga kapatid, hindi lahat po doon kilala natin. May iba ng tao, yung mga bag ninyo, nakikita ko nasa upuan, may cellphone. Kaya ginagawa, kinukuha ko agad, tapos binibigay ko sa isang brother o sister. Huwag po tayo mag-iwan-iwan sa mga gamit. Huwag po tayo laging magtitiwala tawag dito complacent, kampante na tayo na hindi mawawala. Hindi po ganoon sa simbahan hindi pa lahat born again diyan, baka yung iba matukso, di ba? Yung wallet ninyo sa atin po yan, mga kapatid. I hope na natututo tayo. Sunod, mga kapatid, self-control. Ayan, thank you, Lord. Self-control or sa Tagalog po is pagpipigil sa sarili. So, ito po ay napakahalaga sa isang leader or kahit hindi po leader, kundi ito ay para sa lahat, lalo na sa isang Kristiyano. Ayan. So, yung pagpipigil sa sarili ay, ito po yung yung kumbaga, yung kakayahang kontrolin yung sariling emotions, yung ating, kumbaga, yung kilos, lalo na sa mahirap na sitwasyon or masasabi mo na uncomfortable para sa'yo. Ito rin po yung, kumbaga, disiplina sa sarili, no? Ito yung pagpapasya na umiwas sa maling gawain, maling desisyon, ganyan. And yung disiplina at control tulad ng pagtitimpi sa pagkain, yun din po yung papasok, yung ating emotions, maging sa ating pag-uugali. Kumbaga, ito po yung pagpili sa tama kahit mahirap. And dito po natin dapat papasukin yung willpower ng Lord para maging tama yung decision natin. Yun po, Pastor. Thank you, Lord. Salamat, sis. Self-control, saan? Emotion, di ba? Naalala nyo, alam nyo naman, narinig nyo yung report. Sinugod tayo, di ba? Sa King James Version, yan yung temperance. Temperance. Yan. Ekratia. Yan ang Greek word. Ibig sabihin, ekratia, temperance. Self-control, the virtue of one who masters his desires and passions, especially his sensual appetites. Yan po yung self-control. Ikaw yung naging master ng emotion mo, master ng desire mo. Di ba sinugod tayo? Hindi ka pwedeng makipagsigawan. Kahit nakakainis, kahit yabang na yabang ka. Di ba? Kung may self-control ka, magpapakumbaba ka pa din, mga kapatid. At syempre, ang self-control may kasama pong submission yan. Isasubmit mo rin yung emosyon mo sa Diyos. Lord, hindi itong masusunod sa buhay ko. Ikaw ang masusunod sa buhay ko. Di ba sa pagkain nga, di ba? Pag naka-fasting tayo, isinusuko mo kay Lord. Lord, ikaw ang magsasabi kung kakainin ko hindi. Desire mo, gusto mo, passionate ka kainin yun. Pero hindi, may self-control. Praise God, no? And I hope and I pray, kasama natin po dyan, alam niyo ang self-control,
sa dila natin, sa mga salita na sinasabi po natin. Kaya nga sabi ng Panginoon di ba sa James chapter 3, yung dila, sino ba makakapigil diyan? Kaya napakahalaga po na i-master natin yung pagsasalita natin, yung ating emotion, lalo na kapag high emotion. Huwag tayong magagalit, huwag tayong magsasalita. Lumayo muna tayo, mamaya na tayo mag-usap. Sapagkat medyo high ang emotions. Kasi syempre, pag nabitawan na natin ang salita, nako, hindi na mababawi yun. Nakasakit na tayo. Kaya purihin ang Panginoon, no? Makita sa atin po yan. Next po, skillfulness. Ayan, thank you, Lord. Skillfulness, yan, kahusayan sa mga ginagawa or yung ano natin, no, may ginagawa tayo with something excellence. Ayan, halimbawa, dun sa engineer. So, talagang ginagawa nila yung best nila to draw the building, yung mga ano nila. So, doon nila nagagamit yung skill nila na ipakita nila kung paano nila na tatayo yung building. So, talagang, and as a ministry naman po, ayan, syempre kung ano yung binigay sa atin ni Lord, kung saan tayo magaling, ayan, kailangan pa rin natin siyang gamitin para sa kapurihan ng ating Panginoon. And skillfulness is continuous learning, hindi siya natitigil. So kung kung magaling ka din sa isang bagay, mas kailangan mo pa itong i-improve, hindi lang ito mahihinto na sakto na to. Hindi. We serving God with our best effort. Kung magaling tayo sa editing, mas gagalingan pa natin yung editing. Kung magaling tayo sa teaching, mas gagalingan pa natin yung pagtuturo natin. And syempre sa singing, ayan, syempre kung yung singing natin is tingin natin na hindi pa ganun ka magaling na tayo doon, pero kailangan mas maging magaling pa rin tayo doon. So it's a growing ability and character. Kailangan pa rin natin yan. And kailangan gamitin natin yung mga gifts natin effectively and faithfully. And syempre kailangan yung God's presence, yung guidance ng ating Panginoon. Hindi nawawala, kailangan yan sa ministry natin. Syempre, hindi natin kayang ituro sa iba yung meron tayo kung hindi naman tayo puno ng banal na espiritu, no? Kailangan yung consistency natin sa mga ibinigay sa nating Panginoon. Huwag tayong makontento kung ano lang yung naumpisahan natin. We strive more. Ayun po, Pastor. Amen. Naalala niyo yung parable of the talents, di ba? Kung sino yung nagparami, dumami yung 5,000, naging 10,000, yung 2,000, naging 4,000. Binless pa ni Lord. Binigyan pa sila. Yung 1,000, walang ginawa. Doon sa ibinigay sa kanya, tinawag na tamad at masamang alipin. Ayaw naman natin matawag nun. Yung pagiging skillful po kasi, mga kapatid, napakahalaga sa atin bilang mga lingkod ng Diyos. Anong ibig sabihin? Paano ba? Paano ba tayo magiging skillful? Biruin nyo, mga kapatid. Binibigyan tayo ni Lord ng platform, ng opportunity na magsalita, kumanta, mag-serve, mag-lead, mag-pray. Alam mo, nasa cell group kayo, ikaw mag-handle ng mga tao na ito. Alam niyo, ang daming opportunity. Let us not waste the opportunity. Kasi pag hindi tayo naging fruitful dyan, ibibigay po yan sa iba ng Panginoon. Kaya alam niyo, pagiging skillful sa ginagawa mo, talaga, Lord, you're grateful sa ibinigay sa'yo. Lord, gagalingan ko to kasi binigay ito sa akin eh. Pinagkatiwala itong gawain na to sa akin eh. Nag-aaral. Pinag-aaralan natin yan. Hindi pwede na mairaos lang. Lagi natin pinag-uusapan yan na makaraos lang yung event. Okay na yan. Hindi. Dinadagdagan natin yung ating effort. Ginagalingan natin. Para magkaroon ng kaluwalhatian, maibalik sa Panginoon. Marami magpapasalamat. Example lang, no, naisip ko lang yung My Brew, yung coffee. Kaya po ba gusto niyo yung kape,
Walang sukat nung ano, yung tamis. Kung ano lang yung ilalagay doon, okay na. Hindi, may sukat yun eh. Pinag-aralan nila eh. Para yung iinom, no, good, thank you Lord. Ang sarap ng kape. Diba? Ganun din tayo. Kapag pinag-aaralan natin, ginagalingan natin, aba, marami pong nagbe-bless at magpapasalamat sa Diyos. Kaya alam mo, examine din natin yung ministry natin. Marami bang nabe-bless sa ministry ko? Nagiging blessing ba ako? I hope hindi maging burden, no? So, meron bang focus na talagang dito ako sa ministry na to? Kasi alam, platform yan. Opportunity yan para ibinibigay sa atin doon, mapaglingkuran siya. Galingan natin, mga kapatid. Hindi yan forever na sasabihin natin na tayo lang yan. Hindi po. Babalik at babalik, mag-a-account. Kaya nga, may mga accountabilities tayo, no? Sunod po, salamat sis ha. Steadfastness. Yan. Hmm. Salamat sis. Gusto ko lang idagdagan yung at mas maging malinaw sa ating lahat. Sa paglilingkod natin, darating ang panahon, may mga tao na hindi na maglilingkod. Alam niyo kung bakit? Kasi nayanig ang kanilang dahilan sa paglilingkod. Ano ba dapat ang dahilan natin sa paglilingkod sa Diyos? Yung hindi ka susuko, yung tuloy-tuloy ka, yan yung steadfast eh. Diba? Kahit anong mangyari. Umulan, bumagyo, umaraw man, tagtuyot man, may gera man, sumabog ba ng mga missile na yan? Hindi ka hihinto eh. Anong dapat nating maging dahilan? Paalala ko lang. May mga tao, ang dahilan nila, kasi nandito yung mga kaibigan ko, nagsiserve sila eh. Paano pag wala na? Wala ka na rin. Yung iba, ganito naman yung mga Kristiyano. Mahal ko si Lord eh. Maganda naman po yun. Tama naman, mahal nyo si Lord. Pero dumarating yung panahon, yung pagmamahal natin, hindi talaga, kompleto, nayayanig din eh, di ba? Ano yung isang bagay, tanongin nyo mga kapatid, sagutin nyo po, ano yung isang bagay na hindi mayayanig, na dapat ito ang dahilan ng ating paglilingkod? Sagot po. Ano ba? Tingin nyo. Sige, walang tama't mali. Guess. Without looking the internet. Sige kasi syempre, isipin nyo ha, huwag kayong mag-search. Ano bang dahilan mo? Bakit ka nagsiserve? Pakinggan nyo. Pero pwede ka mag-Bible. Nasa Bible ang sagot eh. Turn. Love. Sige. Eternal life. Eternal life. Ang Amen. Lord. Sige, ano yung sagot ng iba?
Ano yung hindi Nagliling mayayanig? ka Yun para yung sa ano, kaharian ng Diyos. Reward. sa kaharian ng Diyos. Oo, ang kaharian ng Diyos din talaga, ano eh. Ano yan, tama, hindi rin mayayanig. The kingdom of God can never be shaken. Diba? Ano pa? Sagot nyo. Sige. Dahil sa buhay na binigay niyo sa akin. Dahil naligtas tayo. Naligtas tayo sa buhay na binigay niya sa atin. Balik tayo sa mga disciple. Bakit hindi sila nayanig kahit putulin yung ulo nila? Kahit balatan sila ng buhay? Kahit ipako sila ng pabaliktad? Itapon sa kumukulong langis? Nabuhay May o tinapon revelation, sa island? Pastor. Revelation na ano? Nakilala nila Meron si silang Kristo, revelation. Pastor. Naging Totoo. malinaw May sa kanila ang purpose. alin. Purpose. Calling nila. Oo, calling. Paano yung hindi malinaw ang calling, hindi natutuloy? Ano yung nakita ng mga disciple? Bakit kahit sila saksakin, sibatin, kalad ka rin. Hindi sila sumuko eh. Nagpatuloy pa rin sila hanggang huling May buhay hininga. na walang Ano hanggan, yun? Pastor, after ng Oo, buhay yung dito. buhay na walang hanggan. At meron silang nakita. Alam nyo kung ano yun? Yung Resurrection. resurrection. Muling pagkabuhay. Tama naman kayo, tama. Buhay na walang hanggan. Bakit ka naglilingkod? Kasi may buhay na walang hanggan, kapatid. Kaya kahit maubos ang kayamanan ko dito, kahit maghirap ako, okay lang. Bakit? Tutuloy ka pa rin ba? Sagot po. Kasi ang kayamanan dito, mananakaw, kakalawangan, sabi ni Brother Hughes sa Matthew 6:19-21 nung linggo, di ba? Kasi may naghihintay sa akin ng buhay na walang hanggan. Ano bang calling? Kahit ano pang calling yan, hindi ka hihinto kapag ito ang dahilan mo sa paglilingkod. Kahit wala na sila, kahit mag-isa ka na lang, kahit iwanan ka nilang lahat. Kasi alam mo, may buhay na walang hanggan. Yun ang dapat nating dahilan sa paglilingkod natin. Dagdag na lang yan. First yun. Dagdag na lang yung mahal ko si Lord. Dagdag na lang yung binless ako ni Lord. Dagdag na lang yun na pamilya ko naligtas na din. Dagdag na lang yun na masaya ako sa ginagawa ko. Pero kasi dumarating, hindi ka na masaya. Darating ang panahon, mag-isa ka na lang, mawawala na yung pamilya mo. Pero merong hindi nawawala. Buhay na walang hanggan. Philippians 3. Nalala niyo yun? Ano sabi ni Pablo? Philippians 3:13. Hindi ko pinapalagay na nakapit ko ng lahat eh. Sabi niya, isang bagay lang ginagawa ko. Nililimot kong nakaraan at sinisikap kong marating ang layunin na nais kong kakamtan. Ano yun? Nagpupanyagi ako patungo sa hangganan, finish line, upang makamtan ng gantimpala ng pagtawag sa akin ng Diyos. Sa pamamagitan ni Jesucristo, ang buhay na nasa langit. Hallelujah. Kapag ganito ang ating mindset, ganito ang ating mentality, panapaalala ko, ito dapat ang dahilan, ang why sa ating paglilingkod. Pag ganito, kapatid, tuloy-tuloy ka. Kahit ma-offend ka, kahit masaktan ka, kahit masugatan ka, ano man ang mangyari sa mundo, tutuloy ka. Bakit? May buhay na walang hanggang ka. Hindi mo yung pagpapalit sa kahit ano dito sa mundo. Amen. Praise the Lord. I hope natutunan natin. Sunod. Thrifty. Ano yan? Ano yung thrifty na yan? Yan. Good evening po. Thrifty. Evening. Bali ito yung pagiging matipid at maayos Yes. gumamit ng resources bilang katiwala ng Lord. Very good. Tapos ito Hindi yung wakas. hindi naman to yung pagiging kuripot. Kasi Okay. iba pa Stingy yun. sinabing stingy nga. Tapos Stingy. syempre hindi nga siya pagiging kuripot kundi pagiging wise lang sa paggamit ng resources na binigay sa atin. At syempre maging Yes. responsible din tayo bilang katiwala. Kung ano yung pinagkatiwala sa atin na sa maliit, syempre mapagkakatiwalaan din sa malaki. At lagi natin ding isipin na we are just a manager and not the owner. Kumbaga, pinagkatiwala lang yan. Meron talagang nagmamay-ari ng kung ano meron tayo ngayon dito sa mundo. At ang pagiging thrifty din, yung iwasan yung waldas mentality or yung one-day millionaire. Kumbaga, kung meron tayong kumbaga pinagkatiwala sa ating resources, bago natin to gastusin, lagi nating tatanungin na kailangan ba talaga to or gusto mo lang. Parang yung needs versus wants, di ba? Kumbaga, iwasan din natin yung pagiging impulsive buying.
lalo na pag yung merong kunyari 12-12, 1-1, yung lalo sa Shopee or Lazada or sa TikTok, madali tayong maengganyo pag may mga sales eh. So, lagi nating iisipin na kailangan ba talaga to? Kahit naka-sale kung hindi naman natin kailangan, tas binili mo lang, matatambak lang din sa bahay. So, masasayang lang din. So, yun, iwasan natin yung pagiging impulsive buying. At syempre, ang pagiging thrifty ay yung marunong magplano, lalo na sa budget, yung budgeting sa financial. At syempre, budgeting. And then, iwasan din natin yung pag-aaksaya ng mga bagay. Halimbawa, sa paggamit ng tubig sa gripo, na pwede naman gumamit ng tabo kaysa yung continuous na buhos ng tubig sa gripo. Pwede naman itabo na lang. Tapos yung mga may leak, syempre, kahit konti-konting patak yan, umaandar din yung metro ng tubig. So, naaaksaya din. At syempre, yung pagiging madiskarte natin sa pagpamimili ng mga gamit na minsan, halimbawa, meron naman, di ba sa supermarket, kunyari sa Pure Gold, meron namang equivalent na ganun din ng product sa Dali na mas mura. So, doon makikita yung pagiging madiskarte ng isang lingkod ng Panginoon. Kumbaga, same naman yung quality, isa lang branded, yung isa naman generic, pero pareho lang naman din yung kumbaga yung purpose nila, yung gamit nila. At syempre, paano ba natin din maya-apply yung pagiging thrifty sa simbahan? Dito makita yung pag-iingat sa gamit ng simbahan. Syempre, kung lagi nasisira yung gamit natin dahil nga hindi naaalagaan, hindi nahahawakan ng maayos, bibili uli tayo. Pero kung may pag-iingat, dagdag mo yung yung paper cups, no? Magdala lang tayo mga mugs. Hindi yung lagi tayo nabili ng inumin natin na plastic cup, di ba? Yung mga tumbler, Pastor. Tumbler. Tumbler dati, opo. Para na sa mga first timer yun, di ba? Yes, Pastor. So yun. Opo. So iwasan din yung pag-aaksaya, alagaan yung mga gamit natin sa simbahan at gamitin ng maayos, hindi yung pa-daskol-daskol na gamit, yung kunyari sensitive na nga yung item, hawakan mo pa ng idadaragin mo pa, so masisira. So kailangan talaga lahat yan gamit ni Lord no? Opo, nandun yung pag-iingat sa mga gamit. Yun lang po, Pastor. Amen. Thank you, Lord. Yung ating kuryente, huwag kayong magagalit pag pinapapatay ko na malamig pa naman di ba? Tama. Sagot po, okay lang ba yon? Minsan pinapapatay ko na kasi naman sige, tapos na rin naman yung service, hindi naman ganun kainit, di ba? In a way, siguro dagdag ko sa Tagalog, pagiging practical din, no? Tama, sis? Opo. O hindi pa natin masyadong afford to, dito muna tayo. I pray in Jesus' name na tayo as leaders, let us be thrifty in our finances. Huwag nawa tayong mabaon sa mga utang na wala namang kapararaan. Tama ba yung Tagalog ko? Kapararaan. Sorry. Alam niyo na ibig ko sabihin. Pero mo nalubog ka sa utang dahil sa mga appliances na hindi mo naman talaga lagi talagang kailangan. I pray, hindi tayo malubog sa utang ng mga bagay na binili natin na alam mo yun, dahil trending. Oo, nakasale. Yung sinasabi ng kapatid natin. Alam nyo, isa sa mga malaking expense natin. Kayo rin, alam nyo ko, no? Sagot ko, food. Yung eating out, pag may budget naman, hindi naman masama na kumain kayo sa labas. Pero syempre, tingnan mo rin, kung mas tipid kayo sa bahay, yan, ginagawa namin lagi. Lalo na pag mas marami kang niluto, di ba? Mas busog pa yung mga anak mo. So maging practical po tayo. Hindi ikinakababa ng ating pagkatao ang pagiging practical. Ang kayabangan ang maglulubog sa'yo sa utang. No? Pagsunod sa trend, ayan uso, ganyan okay pa naman yung cellphone mo. Kaso may lumabas na ganito. Minsan ayaw mo na talaga, di ba? Awa ng Diyos.
hindi tayo malubog sa utang, kundi talagang umapaw tayo. Masarap pong matulog ng walang utang, mga kapatid. At gano'n din, bayaran natin yung mga utang natin.